Kung isang tanong dito, paano ba natin ito ginagawa? Sa English, ang tawag natin sa kanya ay farewell. Sa Spanish, kasi may mga Espanyol tayong dugo, mas madalas nga ito ang term natin, despedida. O sa Tagalog, mahaba pamamaalam or paalam. Paano ba natin ginagawa ito? Kunyari, may kapatid or kamag-anak, mag-iimbita, halika, sa susunod na linggo may padispedida. So usually, send off, parang gano'n, no? So dito sa Pilipinas, marami tayong ways para i-spend yung dispedida. Kalimitan, anong gusto-gusto natin? Handaan, pagkain, Yung iba naman, nagpapalaro. Yung iba, mix of everything, no? May kakanta. Pero may isang special na mga oras kung saan yung aalis ay bibigyan ng special na oras para siya ay makapagsalita. At yung mga mahal niya sa buhay, ganun din. May mga moments doon sa despedida party or sa despedida fellowship na magsasalita. No? So, ang ating pong mensahe ngayon ay aking pinamagatang The Great Farewell or yung ang dakilang pamamaalam. Ano po kaya ito? Kung familiar po kayo doon sa kanina yung key text natin, John 17. No? Ang John 17 po, ito po, nung na-encounter ko po itong chapter na ito sa Biblia, nakita ko na lang po ang aking sariling umiiyak habang binabasa ko siya. At tuwing uulitin kong basa-basa, ito po yung naging paborito kong chapter sa Biblia. Bakit? Kasi po ang John 17, ito yung pagkakataon na may special na time si Kristo, malapit na siyang mabayubay sa krus. No, John 17. So, nagbigay siya ng oras para makipagtipon sa kanyang mga disipulo, pero bago yon, nakipagtipon muna siya sa kanyang Ama sa langit. No, bago nangyari yung paghihirap ng Panginoon, naandoon ang John 17 at ito ay nagtapos sa isang panalangin na may tatlong bahagi. So ang buong chapter po ng John 17 from 1 to 26, i-divide po ito sa tatlo. Yung unang 5, nanalangin siya para sa kanyang sarili. Yung gitna, para sa kanyang mga disipulo. At yung huli, pinanalangin niya ang lahat ng mananampalataya nung kapanahunan niya, at ito ay totoong nangyayari pa rin hanggang ngayon sa atin yung kanyang panalangin. Sa ating pong key text, ang naka-highlight po dyan, kanina po binasa ng ating kapatid, ang hinighlight po dyan sa ating pong pag-aaral ngayon ay dalawang salita, yung oras at yung luwalhatiin, hour and glory. Ulitin po natin, basahin ko lang ng mabilis. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus at sa pagpinala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So, doon po sa unang nakapulang word, yung oras, makikita rin po natin sa John chapter 2 verse 4. Ito po yung miracle in Cana. Di ba po? Sinasabi ng ina niya, sabi ng Panginoon kay Mary, sabi niya, Mother, my hour has not yet come. Although, ginawa pa rin niyang wine yung isang pot, hindi lang isang pot, pero gumawa siya ng napakasarap na wine. Ang ibig sabihin daw po nito, bakit pinigilan ni Jesus? At bakit sinabi ni Jesus, Mother, my time is not yet come? Kasi, premature pa. Hindi pa niya oras para sapitin niya yung paghihirap. Kasi kakaumpisa pa lang ng ministry niya. So, yung moment na yon, after 3.5 years pa, yung hour na yon, yung moment na yon, yung kanya na para mabayubay siya sa krus. No? Ibig sabihin yung oras na yan, ito yung oras na mamamatay siya. So sabi niya kay Mary, my time is not yet come. Sa John 2:4. No? So si Jesus, iiwasan yung mga action na pwedeng pumigil
doon sa purpose na gagawin niya sa final suffering niya. And then, yung luwalhatiin, ang word na luwalhatiin or glory, it means at the cross, na maire-reveal o maipapakita ng Panginoon yung character ni God. Yung po yung luwalhatiin. Pagdating po sa verse 2, ito ay very, sabi niya, gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. So ito, kinikilala ni Jesus na ang Panginoon, ang kanyang Ama, ang nagbigay, no, sa sangkatauhan upang magkaroon sila ng walang hanggan through Him, through Jesus Christ. So yun po yung sinasabi ng verse 2. Pagdating naman sa verse 3, ito ay kahalimpulad yung buhay na walang hanggan. At ito, ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila sa iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. So, ang buhay na walang hanggan, ito po ay kapareho ng makikita natin, kabisado natin to, yung John 3:16. No? Itong buhay na walang hanggan ay kapareho po pag tinignan natin yung konteksto sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have eternal life. Available po, makukuha natin ang buhay na walang hanggan kung meron tayong totoong relasyon kay Jesucristo. Ito po yung konteksto. Sa Christ Object Lesson po, ang sinasabi po ni Mrs. White, ang paalala po niya sa atin, the experimental knowledge of God and of Jesus Christ, whom He has sent, transforms man into the image of God. So, hindi ibig sabihin itong nagiging Diyos tayo, hindi. Pag sinabing transform, the more na kinikilala natin ang Diyos natin, mas the more na naiintindihan natin siya, and the more na gusto natin tularan siya. It gives to man the mastery of himself, bringing every impulse and passion of the lower nature under the control of the higher power of the mind. Itong pinaka-importante, it makes his possessor a son of God. So, sino yung possessor na yun ng knowledge of God? Tayo. And an heir to heaven. It brings him into communion with the mind of the infinite and opens to him the rich treasures of the universe. So, tama yun, no? Mas mahal, actually, maraming minahal nung si Jesus ay nabubuhay dito sa mundo. Mas maraming mahihirap, mas maraming may sakit ang lumalapit sa Kanya. At ito yung mga tao na pinagpepreparahan niya ng buhay, ano yun? Golden roads. Mansions of gold sa heaven. Although hindi naman natin sinasabing, pag hindi ka mahirap, hindi ka mapupunta na sa langit. Hindi, no? Ang ibig lang sabihin, yung mga tao na gustong lumapit sa Panginoon, no? Nung panahon niya, karamihan lang sa kanila talaga ay, ayun nga, may mga problemang physical, spiritual, na hanggang ngayon meron pa din. Pagdating naman po sa verse 4, sabi niya, niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. So ito, sa konteksto ng John 2:11, sabi po kasi sa John 2:11, ang pasimulang ito ang kanyang mga tanda at ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilee. So, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. No? Again, yung kaluwalhatian ng Panginoon ay ang kanyang ano ba yung divine character, yun yung glory niya. Sa book ni John, pinakita po yun, kasi ang book ni John, ipinakita niya talaga yung kaluwalhatian ni Jesus, no? Sa book ni John, ano po ito, special po na ipinakita sa book na iyon, yung cross, gaano ka-importante yung krus na nangyari iyon sa buhay ng Panginoon. Dito po sa verse 5, sabi ngayon,
ito, tandaan natin mga kapatid, ito, first 1 to 5 verses, pinapanalangin ni Jesus ang kanyang sarili. No? Sabi niya, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, nang paluwalhati ang aking tinamok sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Yung bago ang sanglibutan ay naging gayon, wala po siyang ibang binabanggit dito. Ang ibig sabihin nito ay itong planeta natin. Kasi marami pong ibig sabihin ang sanglibutan. Pwede yung universe, pwede yung ibang universe. Pero dito, sa kontestong ito, wala po siyang ibig sabihin kundi itong planeta natin, yung planet Earth. Yun po. So dito, nagtapos yung unang bahagi ng panalangin ni Jesus para sa kanyang sarili. No? So, ang mga kasunod naman, 6 to 19, dito po, huwag po kayong mag-alala, hindi natin tatapusin yung buong 6 to 19. May mga naka-highlight po ng mga verses kung saan importanteng maunawaan natin. Bakit nga ba pinanalangin pa ng, bakit nga ba nanalangin? Alam naman natin na nanalangin si Jesus. Gusto niyang manalangin dahil ito ang pagkakataon niya. Kahit pagod na pagod siya, puyat na puyat siya, pupunta siya sa isang lugar kung saan mananalangin siya. Pero bakit espesyal ang John 17? Okay, pagpatuloy po natin this time, para po ito sa kanyang disipulo. Sabi niya sa verse 9, idinadalangin ko sila, meaning yung mga disciples. Hindi ang sanglibutan, hindi yung mundo ang pinapanalangin ko, Panginoon, kundi itong aking mga disciples. Ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin, kumbaga hindi lang ang mga disciples, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa'yo. So dito nire-recognize ni Jesus na hindi lang disipulo ko ang kailangan ko ipanalangin, kundi yung sanlibutan na ibinigay mo sa akin. No? Yun ang emphasis. Sabi, yung for them, yung para sa, yung sila, the bulk of Jesus' prayer are for His disciples since they will have to remain in the world. Kasi aalis na siya eh. Diba? Mamamatay siya, mabubuhay siya mapuli, and then mag-a-ascend na siya. So, importante sa kanya na ipanalangin sila. Again, yung world, yung sanglibutan, walang iba kundi ang ating planeta. Baka po kasi nakakarinig tayo ng ibang aral tungkol sa sanlibutan. No? Dito po sa kontesto ng John 17, pag sinabi kong world or sanglibutan, wala pong iba ito kundi itong ating planeta. Ngayon, jump po tayo sa verse 12. Sabi po, samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasalanan. So, meaning parang di ba parang tayong mga nanay, kahit gano'ng makulit ang ating mga inakay, ingatan natin yan. Minsan gigil na tayo, pero ingatan pa rin natin. Si Jesus ganun din. Sinigurado niya na lahat ng taong nakasalamuhan niya, lalong-lalo ng kanyang disipulo, ay iningatan niya, except sa isa. No? Yung anak ng kapahamakan, son of perdition. No? Sa John 6, at dito, walang iba ito kundi si Judas Iscariot, si Judas Iscariote. Makikita natin sa John 6:70 to 71. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. So son of perdition. Sa 71, tinutukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya'y ang kanya'y magkakanulo palibhasa'y isa sa 12. Ngayon mga kapatid, sa atin pong Bible, parang tayo dito, alam natin kung sino ang taga-Taal ng Quezon, na taga-Lucena, sa pamamagitan ng apelido. Kunyari kami, yung apelido ng aking asawa, Palataw. Pag sinabi mong Palataw, ibig sabihin, kasi may tamang bigkas. Alam mo na taga-Isabela, Ibanag. May ganon, di po ba? So tayo, yung kanya-kanyang apelido natin, ito si, kunyari, Ramos. Taga Batangas yan. May mga ganon. So si Judas Iscariot,
Yun daw Iscariot na apelido niya, ang sabi sa pag-aaral sa Bible, sa Andrews Study Bible, malamang daw it is the Greek equivalent of yung apelidong Iscariot, malamang daw ito ay equivalent sa lugar ng sinasabi Ish-Keriot. Ish-Keriot. Ang ibig sabihin, man of Keriot. No? So, ang ibig sabihin daw, kung ganun man ang pinanggalingan ng apelidong Iscariot, sa 12, si Judas lang ang nag-iisang taga-Judea. Yung 11 ay taga-Galilea. Sa 12 disipulo niya. No? So, kung ganun nga daw. Kung ganun nga daw. Anyway, so, nung nangyari yun, nung binanggit ito ng Panginoon, ano ang maliwanag? Mukhang si Judas ay hindi niya shinare yung confession of faith nila Peter. Na kung babasahin po natin sa John, di ba kanina sinasabi natin John 6, verses 70 to 71, yung niname nga si Judas Iscariot. Kung aatrasan po natin yung 70, sa 69 kasi, nag-confess sila Peter ng faith nila kay Jesus Christ. Pero the following verses, mukhang hindi kasama ang kalooban ni Judas dito. Kasi obviously, siya yung ni-refer na son of perdition. Ngayon, sa verse 13, sinasabi lang ng Panginoon dito, ang buod ng panalangin na ito, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo. Kasi nga po, malapit na. At sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upay sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Anong ibig sabihin nito? Malalim ang Tagalog, ano? Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, He is praying that the disciples will find joy despite of His forthcoming suffering. Mga kapatid, na-imagine nyo na ba ito? Alam nyo, na ang isang mahal nyo sa buhay, mahal nyo sa buhay, ay ilang panahon na lamang malalagutan na ng hininga. Obvious na malalagot. Nangyari po sa amin yan, meron po kaming dapat bunso. Nabanggit po ni Brother John kanina, may 2 kaming anak na babae. May pangatlo po kaming anak na lalaki. Ito po, siya po ay namatay after less than 72 hours nung akin po siyang pinanganak. At noong panahon na yun, hindi kami Adventist. 2008. Naging Adventist kami 2011. So, noong mga panahon na yun, wala akong makitang joy. In fact, nagalit ako sa Panginoon. Wala pang Facebook noon, pero may Friendster. Sino mga kabatch ko rito? Ay, Friendster. Oo. Pero, wala rin nangyari sa Friendster. Ang ginawa ko lang noon, sa sobrang galit ko sa Panginoon, dahil wala nang joy. Paano ka magkakaroon ng makayapaan at joy? Ano ba yung joy sa Tagalog? At yung kaligayahan, no? Yung hindi mo ma-explain na tuwang-tuwa ka, hindi mo makikita yun pag yung anak mo namamatay sa harap mo. Kasi nakikita ko siyang pinapump ng mga neonatologists. So, paano makikita yung joy? Di po ba? So, imagine niyo na itong verse na to, alam na ng Panginoon na hindi matutuwa at kaya nga panalangin niya sa Diyos Ama, sana makakita sila ng joy sa puso nila sa paparating na suffering ko. Yun po. So, upang sila'y mangagtamo rin ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Kasi si Jesus Christ, although alam niya na yung mangyayari sa kanya, pinlano na nila eh. From the day na nagkasala ang unang mga magulang natin, even before that, pinlano na nila eh. Alam na niya. No? So, how great Jesus is, lalo na sa verse na to, para humiling siya sa Diyos Ama na bigyan mo sila ng kagalakan na ano rin yung meron ako, kahit may mangyayari yan sa akin. Tapos, sa verse 14, para pa rin sa kanyang disipulo, sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at
Kinamuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Amen ba mga kapatid? Nakakaranas tayo nito? Yes, dahil tayo anak ng Diyos. We are one with Him. Kung nakakaranas tayo ng ganito, sino ang nakakaranas ng ganito? Taas ang kamay. Amen. Pagka kapatid, sobrang komportable ng buhay natin, kailangan bumalik tayo sa luhuran. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako makabalik sa iyo. Kasi, kung hindi tayo makakaranas ng ganito, kapupuotan tayo, mga mahal natin sa buhay, na hindi nakakaintindi, sa tinanggap natin katotohanan, mga kaibigan, no? We will be hated. Yun yung word, kinaputan. The world hated them. Pwede po natin tingnan yung John 15 verse 19. Sabi po doon, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. No? Kung worldly ka, worldly ang gusto mo. Pero, ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang po sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Yun po yung sinabi sa John 15 verse 19. So, yung opposition sa mga disciples arises dahil hindi nga sila kumoconform. Hindi nila tinutularan yung sanlibutan. Sigurado po ako dumarating to sa buhay ninyo. Kung hindi lagi ay baka mas madalas. Lalo na ngayon. Tama po ba? Pinapupuotan tayo. No? Bakit ganyan ka kasi? Ba't kasi hindi ka namin pwedeng isama sa layasan pag Sabado? Bakit ba? Hindi kasi pwedeng, kunyari may mga estudyante tayo, no? Ang tatalino. Siyempre, we are heads and not tails. Nangunguna sa klase. May mga pa-quiz ang gobyerno. Naiinis sa mga teacher. Bakit? Championship. Ang championship, Sabat, siyempre tatanggi ang ating mga bata. Naku, naiinis yung mga teacher. Bakit kasi? Ano ba naman yung religion? Hindi ba naman pwede pa? Biro mo yung mga maliliit nating anak, kinapopuotan na. Pero ganun talaga. Ganun ang pagsunod natin. At mahal natin ang Panginoon, kaya ginagawa natin yun. Okay, patapos na po yung panalangin ng Panginoon para sa kanyang disipulo. Sabi sa verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sanctify them in your truth. Your word is truth. Pag sinabing pakabanalin, sa English yan ay sanctify. Ibig lang sabihin yan, you are being set apart. Nakabuod ka. Peculiar ka. Kasi nga, ibinubuod ka dahil sinasanctify ka. Nakabukod ka para i-represent mo ang Panginoong Jesus sa mundo. Naalala ko dati nung bago pa lang kami naglilingkod, kasi po may ministry din po kami mag-asawa. May mga kapatiran po tayong kasama namin sa ministry, sa building and design, construction, ganyan. So, naalala ko yung isang pastor natin, presidente po siya ng isang conference, sabi niya, so pag pinatawag na kami sa meeting, makamusta siya. Sabihin niya, Sister Den, kamusta ka na? Siguro mga around mga 4 years pa lang kaming nabibinyagan nito. Tapos pumasok po kami sa ganung ministry. So sabi ng ating presidente Sister Den, kamusta na kayo? Di magre-report ako sa kanya kasi minsan a-attend kami ng church board, lalo na pagka may mga project yung church na yon, kunyari ipaparepair yung building o magpapadesign ng gagawa sila ng bagong church, ganun. Attend kami sa board. So one time, nung kinakamusta kami ng presidente natin ito sa isang conference natin, nagkataon kasi kagagaling namin ni John sa isang church board meeting. Ako mga kapatid, kakulit ng mga elders. Sorry po, elder. Sorry po. Doon po ako, first time ko pong naka-encounter ng siguro mga hindi lang 3 times na inulit ko yung sinasabi ko dahil hindi ko maintindihan kung nagkakaintindihan kami. So sabi ko naman kay President, sabi ko, Pastor, meron po pala, kasi first time So sabi ko, Pastor, meron po pala talagang makukulit na elder.
na member ng church work, patawarin po ako. Eh, dahil kinakamusta ako ng pastor. Sister Deng, kamusta naman yung iyong ministry sa ganitong church? Ay, ito, pastor, ganyan. Dalaw kami dito, at tapos, pastor. Although hindi ko naman sinabi sa kanya kung sino yun. Alam mo, sabi sa akin ng pastor, ang presidente ng pastor, Sister Deng, okay lang yan. Isipin mo na lang na pinapabanal ka ng Panginoon. Sinasanctify ka. Sabi ko, ang lalim ng salitang yun, pastor. Pastor, ano ibig sabihin na sanctify? 4 years in the faith, no? Kasi 2015, mga ganyan, 2011 kami nabinyagan. Sabi ko, pastor, anong ibig po sabihin ng sanctify? Ibig sabihin, pinababanal ka ng Panginoon, maigi nakaka-encounter ka ng mga ganyang kapatid, tumingin ka lang sa Kanya, at tutulungan ka niya. Ay, naku, siguro, pastor. Sa bagay po, pastor, no? Minsan umiidad, so minsan may kakulitan. Ngayon, nagiging makulit na rin ako kasi umiidad na rin ako. Oo. Proud po ako sabihin ako'y 50 anyos na. Amen? Sino mga kabatch ko rito? Right? Sabi ko na nga ba? Alright. So, yung pala yung makabanalin mga kapatid. We are being set apart. Ibinubukod tayo dahil nire-represent natin ang Panginoon. So, pinakitibay tayo. Yun pala yun. Patibayin mo sila sa katotohanan. Patibayin mo sila sa katotohanan. Sino tong sila? Kasama po ba tayo dito? Because we are the what? We are the disciples. We are the Elijahs. We are the voice of the end times. Amen? So nakakatuwa, no? Ang kinikilabutan ako, itong verse na to, very powerful. Imagine, si Jesus Christ, hindi nakalimot. Mamamatay na lang siya, napaka-sharp ng kanyang thoughts dahil wala siyang iniwan. Pakabanalin mo po sila, Ama, sa katotohanan mo. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya, mapalad tayo mga kapatid, meron tayong Bible, kahit iba-ibang translation. Noong mga panahon ng Waldenses, di ba? Sinusulat nila sa papel yung translation. Maliliit lang, mga verses, chapters. Pinamimigay ng pailalim. Pero tayo, marami natin Bible. No? Your word is truth. Christ declares it to be truth. Sinong iba pang authority? Paano mo kukontrahin yan? Eh si Jesucristo nagsabi, ang salita mo ay katotohanan. Sino sa atin ang pwede magsabi, ay hindi totoo ang Bible? Di ba masakit pag nakakarinig tayo ng ganun? Wala yung Bible. Yung iba nga, binabalibag pa yung Bible. Di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpatunay na totoo ang Biblia, na totoo ang salita ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, napakarami nating references tungkol sa Bible being the Word of God. Pwede po tayong tumingin sa 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. Meron din po sa 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21. Yan yung mga ibang kabanata at kapitulo, bersikulo sa Biblia na magsasabi sa atin na ang totoo, ang Word of God ay ang Bible. Ngayon, natapos doon yung panalangin ng napakaganda, no? Kung paano natapos yung pangalawang bahagi ng panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga disipulo. At totoo ba mga kapatid, kung tatanong ko kayo ngayon, yung mga kataga na yun, ito ba ay totoo pa rin ngayon? Yes. Wala pa. Wala. It happened before He died. 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. Pero ipinanalangin niya na tayo. Amen? Ngayon, sa huling bahagi ng kanyang panalangin, mula verses 20 hanggang 26, sa verse 20, this time, para saan to ulit? Sa mga lahat ng tao na maniniwala sa Kanya. Ito po yung verses 20 to 26. Sabi niya sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita.
So ito yung na-harvest natin. Ito yung tayo. Nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Ito kami. No? Ilan taon na ba? 14. 13 years na po kaming Seventh-day Adventist. Bago po kami naging Seventh-day Adventist, kami ay Katoliko. Ang aming pamilya ay Katoliko. In fact, ang mother ko po ay napaka-active sa Catholic Church. Kung may Katoliko po ditong women's dati, member ng Mother Butler, napaka-active po na aking magulang. Ang kanyang father ay ganoon din naman. At isa sa patunay, nung kinasal po kaming dalawa, ay 3 pari po yung nagkasal sa amin. Lahat sila libre. Dahil sa nanay ko. At napakarami rin po namin naging bisita, hindi nga namin alam kilala yung iba eh. Parang, yan, nasa reception kami. Kakalago, kilala mo yan, lumatating. Hindi. Ay, kay mama yan. Bisita yan ni mama. So, nung hindi pa namin totoo kilala ang Panginoon, kasama rin kami dito. Yung sinasabi ritong kundi sila rin, sa panahong ito, nung nangyari po ito, ang tawag po dyan sa kundi sila rin ay yung second generation. Bakit kaya second generation, mga kapatid? Kasi yung first generation ay ang mga disciples. Diba? So, matapos ipanalangin ng Panginoon ang kanyang disipulo, alam niya na pag-iwan niya sa kanila at ibibigay niya ang banal na Espiritu Santo, dadami sila. Tama? So, kung yung sila rin, yun yung magiging second generation Christians. Yun po yun. Tapos, ano sila? Sila yung, di ba, umalis sila by twos. Kung saan napunta, even Paul. Ang daming journey ni Paul. Sa Bible, di ba, pinakita sa atin yung mga journey si Paul. So, ito yung mga tao na after, syempre, pag may first, may second, may third, hanggang dumating po sa atin. So, tayong lahat, especially yung mga katulad, sino po ba ang na-convert dito? Amen! Diba? Praise the Lord! Salamat sa mga kapatid na pinagtyagaan tayo. Tama po ba? Bago tayo mag-umpisa, si brother ay pasimpleng tinatanong kung paano kami naging Adventist. At ito po ay nag-umpisa sa isang estudyanteng Adventist na naging estudyante ko. Oo. 2009, siya ay, ang mother niya actually ang lumapit sa akin. So sabi niya, ma'am, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, ma'am. Ano pong ipaglilikod ko? Sabi niya, ma'am, ang akin pong anak ay natanggap sa inyong university, college. Tuturo po ako noon. Natanggap po siya, kami po ito tuwa. Ay, yes po ma'am, welcome po. Dito sa university, ano po nga ipaglilingkod ko sa inyo? Sabi po ng nanay, nurse po siya. Ma'am, kami po ay Seventh-day Adventist. Ay, ano po yun? Noong panahon na yun, di ba from Catholic, siguro after 6 years in the marriage, kinasal kami 2000, mga 2006 nag-umpisa, na hindi naman kami nag-uusap. Pero nagkataon, hindi na rin kami umate ng church. Na hindi namin pinag-uusapan. Bakit hindi kami umate ng church? So, 2009, dumating yung magulang na yon. Time na yon, siguro mga after 3 years, 2005, mga 2008. Dahil di ba nga namatayan kami ng anak ng 2008? So, after nun, maidugtong ko lang ako ng konting-konti, at ako'y meron na lang 10 minutes, ay meron pong nakanakaw po siya ng, may telepono kami dati na napicturean niya yung anak namin habang nasa liko. Bawal po yun eh. Pero napicturean niya, tapos na-record niya yung boses. Sa sobrang galit ko sa Panginoon, habang siya'y nasa trabaho na, nasa bahay na ako'y nagpapagaling, ay siya ate, yung PowerPoint, nakko, gumawa ako ng sulat sa Panginoon. Ako'y galit na galit. Sabi ko, pambihira. Pinatapos mo pa sa akin yung term pinanganak ko pa kukunin mo rin pala. Napakasama ng mga salita. At in-attach ko doon yung picture ng anak ko. At kung gaano karami yung aking nasa email contacts, isinend ko po yun.
Hindi ko naisip ang Friendster kasi parang wala pang ganun yung Messenger, wala pang ganun. Kaya sa sobrang, kasi mag-isa lang ako sa bahay noon, may dalawa akong maliit na anak ng babae. Pero nangyari po ito, March siya namatay, no? Mga ganung panahon. Hindi pa natapos ang March nung sinend ko yung email. Pagdating ng May, naka-maternity leave ka pa noon. Kasi nila-date ako dahil pangatlong CS na siya. Ako po ay diabetic. Pagdating ng May, na-hospital na naman ang kapatid nyo. Naku naman, another opera, tinanggal naman yung aking gallbladder. So, in short, dumating din sa point na parang iniisip ko rin siguro it's the Holy Spirit. Kasi parang, grabe naman yung ginawa mo. Pero wala, ginawa mo na Pero hindi tumigil ang Panginoon. Kasi hindi niya pinabayaan Imagine, dumating ang ating kapatid 2009. No. Almost 1 year. Pero during that time, nagkaroon na rin kami ng chance ng asawa ko na umattend sa ibang church. Kasi nga, unti-unti yung Holy Spirit, parang sabi niya, sobra naman. So, nakonsensya po talaga ako. So, it gave us a chance to go back to the church. So, ano pong church? Ganito yung bahay namin, may bahay kami. Paglabas mo ng aming street, may Baptist church. So, punta kami Baptist, conservative Baptist sila. So, para tayo, walang drugs, ganyan. Ganito, napaka-solemn. Attend kami doon, linggo. Pag pupunta kami sa bahay ng aking biyanan sa Rizal, ang meron naman doon, kapitbahay din nila, 2 blocks away, ano naman, yung Pentecostal church, yung mga naglulundagan. Yung 2 oras kang palulundagin at mapapagod ka bago magkakaroon ng mensahe. Pagka mensahe, tulog ka na nun dahil pagod ka na, no? Pero yung po'y nagustuhan ko. So may time na, maingay, may time na napakasola na, yung po yung churches na pinupuntahan namin. Tapos na-meet ko yung mother. So sabi ko, ano po yung address? Ay, kami po ay nangingili ng Sabat, ma'am. Ano po yung ibig sabihin ng nangingili? Dami kong tanong. Ay, ang church po namin ay Sabat. So, it starts, ma'am, 6 p.m. sundown Friday until sundown Saturday. Muslim lang niya. Ang pakiusap ko lamang po kung okay lang. Sana po itong, kasi po yung course po ng anak niya ay architecture, 5 taon po yun. So, sabi niya, nung ating kapatid, sana po ay kung pwede lang madam, ay baka naman pwedeng huwag siyang magkaroon ng klase ng Sabat. Ang bilis ko po sumagot. Ay, okay lang po. Wala pong problema. Ganun lang ako Kasi, di ba, it's first time sa akin na nakarinig ng ganun. Ang magulang kasi, pupunta yan sa teacher pag babagsak na. O kaya hindi umuuwi. Pero kolehiyo Sabi ko ba, una yun So, ang ginawa ko ngayon, dahil ako taga-ayos ng schedule, teacher, ng estudyante, at room, tinandaan ko na yung bata. Yung pangalan niya, tinandaan ko na. Okay. Sabi ng nanay, wag daw ng Sabat. Okay. So, tuwing gagawin ko ang schedule, thrice a year kami gumagawa ng schedule Sa college, kasi may first sem, second sem, tsaka summer. So, gawa na naman ng schedule. Naku, nasa isip ko na yung bata. So, iiwas ko na siya. Pero may time, wala talaga ako ng choice. Kasi yung teacher na magtuturo ng subject na yon ay part-time at wala siyang ibang oras na ibibigay sa amin kundi Sabado. So sabi ko, eto na. Ano na to? Almost 2011 na. Kasi second sem na. Naku Lord, sabi ko, paano na to? So wala akong choice, kinuusap ko yung teacher. So, ako kasi yung boss nun, kaya nangiusap ako doon sa teacher. Hindi ko kasi pwedeng tanggalin yung subject na yun sa kanya. Pero tinuturo ko yung subject na yun. So, sabi ko doon sa professor, Sir, meron akong aarboring isang bata sa'yo. Kasi itong batang ito, pinakiusap ko sa akin ng magulang. So, ang mangyayari, hindi siya atan sa klase mo, pero ako, 3 hours po yun a week.
Ako magtuturo sa kanya. Mag-uusap na lang kami ng bata. So, for 1 semester, ginawa namin yun. Kaya itong ating kapatid na to ay nakatapos on time. Pero isipin nyo mga kapatid, pumasok siya 2009, naging Adventist kami 2011. So it was because the Lord used their family para po makilala namin ang Seventh-day Adventist, para makilala namin ang Panginoon. Yung nananalangin sa atin, yung Diyos na nakilala namin at ginamit itong ating mag-anak na ito. Pagdating ko sa verse 21, sabi niya, upang silang lahat ay maging isa para daw so that they can be one, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya, na ako'y sinugo mo. So that they can be one, as you and I are one. Diba? So ang gusto niya, sila rin maging kapareho, sila rin maging kaisa natin. So, what a great prayer for the believers and the future believers. Nauna nang pinanalangin ng Panginoon. Sabi niya, yung silang lahat, ito ay yung disipulo na niya at yung mga madadala ng mga disipulo na to sa pananampalataya niya sa verse 20. Tapos, yung sinabing sumaatin or ibig sabihin niyan sa English, one, alam niyo po ba mga kapatid na ang panalangin ng Panginoong ito ay nangyayari, nagkakaroon ng answered prayer si Jesus Christ. Kapag ka daw ang simbahan niya, tayo, church, ay nagkakaisa. Ang sarap, no? Ang panalangin ng Panginoon, ulitin ko po, ang panalangin ito ng Panginoon, imagine si Jesus Christ ay nagkakaroon ng answered prayer. Akala natin tayo lang nagkakaroon ng answered prayer kasi nag-pray siya eh. So ito po palang verse 21, nagkakaroon ng answered prayer si Jesus Christ. Every time the church is in unity. Every time na ang church ay nagmamahalan at nagkakaisa. Ngayon, pag walang pagkakaisa ang church, hindi answered prayer yun para kay Jesus Christ. So gusto ba natin laging may answered prayer si Jesus Christ? Yes. Yes. Verse 23, ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa. Kasi pag hindi tayo sa Kanya, at hindi tayo sa Diyos, wala tayong pagkakaisa sa kanila. Upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila inyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Kasi walang ibang mag-i-introduce sa Panginoon, sa ating Creator, kundi tayo. Tama po ba mga kapatid? Paano malalaman? Paano ko malalaman? Paano namin malalaman? Yung mga na-convert dito, even yung mga born Adventist dito na nagkaroon ng conversion, yung real conversion. Kasi yan, naririnig namin. Sabi namin ng asawa ko, maswerte kayo, born Adventist na kayo, lalo na ng mga bago kami. Naku, makakarinig kami sa Sabbath School. Sasabihin ng mga kapatid, talaga'y gusto ko nang lumabas ma-experience daw niya ang labas. Eh kami naman, kulang na lang magkontraan kami sa church. Kasi sasabihin namin, wag po. Igit na po. Wag na kayong ma-curious. Kayo po ay pinagpala. Kaya yung mga born Adventist na nagkakaroon ng conversion, ito po yun. Ito po yun. Kapareho po ng mga na-convert. Sabi sa Steps to Christ, wala daw dapat maling pagpapakilala. False representation, no false representation. Christians are set as light bearers on the way to heaven. Di ba po ginagamit pa nga nating theme yan sa ating mga event? Light bearers, mga pathfinder, mga master guide, yan, ganyan. They are to reflect to the world the light shining upon them from Christ. Because sa ating sarili, wala tayong sariling ilaw, di po ba? If we do not represent Christ, we shall make His service attractive. If we do represent Christ, we shall make His service attractive as it really is.
Christians, yun daw mga Kristiyano, na ang nakikita ng mga kapwa niya ay gloom and sadness, puro kabigatian, puro kalungkutan, no? Sa kanilang, pagka nakikita po tayo ng mga kapatid natin na lagi tayo namumroblema, wala tayong ibang binubuka ng bibig kundi problema, ang paghihirap, at ang mukha natin ay bagsak na bagsak. At ano pa? Nagmumurmur, di ba may kanta tayo? Ano yan? Yung murmur not, ano nga yan? No? Sabi dito, pagka daw ganun ang ginagawa natin at nagko-complain tayo, we are giving false representation of Christ. Kasi dapat masaya tayo, na anak tayo ng Panginoon, at tayo ay pinanalangin ni Jesus. They give the impression that God is not pleased to have His children happy, and in this they bear false witness against our Heavenly Father. May iba pa nga eh. Noong mga unang taon namin sa church natin, eh may mga nawi-witness pa nga kami na, naku, kung ano ang paano nila sabihin sa atin. Eh, mamamatay tao pala yung Diyos nyo eh. Biro mo sabihan ka na gano'n, talagang may naiinis na kapatid. Pero ang tinuturo sa atin, kapag ka po pala ang ating ibinubukan ng bibig, ang nakikita sa ating itsura, at ang naririnig sa atin ay nasa negative, isa tayo sa false representative ng ating Panginoon. At ayaw natin mangyari yun. Amen? Amen. Ngayon yung huling verse ko, sabi ni Jesus, at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So yung iyong pangalan, name, sa English po na translation nito, yung word na yan ay name. No? Walang ibig sabihin yan. Kasi, di ba po, sa Hebrew, hindi sila binibigyan ng pangalan na hindi pinag-isipan ng kanilang mga magulang. So, ibig sabihin, yung pangalan ng Panginoon, it represents His character. Kaya sabi ni Jesus Christ, ipapakilala ko ang iyong character sa kanila. Ipakikilala ko ang iyong character sa kanila. No? Ano ba yung character ng Panginoon? Meron po tayong mga verses. Sabi sa 1 John 4:8, God is love. So Panginoon, ipakikilala ko na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Sa Exodus 34 verse 6, ang dami rito. Puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan. Ito, yung kung paano mo ipapakilala sila, ikaw sa kanila. Ikaw ay puspos ng kahabagan, mahabagin, at mababa, humble, humility. No? Parang yung sa song kanina ni Sister Angel. Banayad sa pagkagalit, slow to anger. Galit na galit ka na, pero slow to anger. Patience is a virtue, really. At slow to anger, rich in mercy. Yung salitang mercy sa atin, mercy. Sige, maawa tayo. At ano pa, puspos din tayo sa katotohanan. Yun yung character ng Panginoon. Mga kapatid, mula verse 21 hanggang 26, minimithi ni Jesus ang pagkakaisa na may pag-ibig para sa dalawang grupo. Sino yung dalawang grupo? Yung second group na pinanalangin, yung mga disipulo, at yung mga believers niya. Believers and future believers. Napakagandang napakaganda pong panalangin. Natuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa talaga ako pagka naaalala ko itong chapter na ito dahil doon ko na-realize, the first time I read this chapter, wow, akala ko kami lang yun nananalangin. Si Jesus pala pinanalangin tayo. No? At ano yung importante doon mga kapatid? Kapag pala wala tayong unity at pagmamahal sa church,
walang answered prayer si Jesus. So si Jesus din pala may answered prayer. Which is, ang sarap ma-imagine na siguro tuwa-tuwa ang Panginoon, pagka nakikita niya yung mga kapatid, mga tayo, mga anak niya na nagkakaisa sa church. Kaya po ang aking panalangin, sana po sa araw ng Sabat na ito yung maging unang araw na magkakaroon tayo ng mas mataas na antas ng panalangin at pakikipag-usap kay Kristo. Alam ko mga kapatid, may mga, anong tawag dito, meron na tayong mga personal na relasyon sa Panginoon. Halos lahat sa atin ay nagbibigay ng special na oras para sa Panginoon sa araw-araw. Pero nawa habang nakilala natin itong John 17, mas magkaroon tayo ng another level ng pagkaalam kung gaano ka-importante ang panalangin sa buhay natin. Dahil unang-unang tayong pinanalangin ng Panginoon bago pa siya naghirap sa krus. Muli po, happy Sabbath po sa inyo.